Laganap ngayon na ang bangayan sa social media dahil sa pagtatanggol ng mga netizen sa kani-kanilang kandidato sa darating na eleksyon. Madalas, ang mga nagbabangayan abay magkakaibigan pa. Kaya para maiwasan po ang friendship over, ayan, pumagitna na raw po ang COMELEC. Sa kumakalat na advisory umano ng ahensya, pinayuhan nito ang netizens na huwag hayaang sirain ng debate o patutsadahan ng mga tumatakbong Pangulo ang kanilang pagkakaibigan. Posibleng matalo raw ang pambato ng ilan pero hindi dapat dito magtapos ang magandang samahan ng magkakaibigan. Hinay-hinay lang din daw sa pakikipagtalo. Na ipagtanggol nyo man kasi ang inyong mga kandidato, baka sa huli ay malaman nyo lang na wala rin pala silang pake sa inyo. Wala pang pahayag ang COMELEC tungkol po dito sa post na ito. At para naman sa ilang social media expert, abay natural lang na magtalo ang netizens lalo na pagdating sa prinsipyo sa eleksyon. Sa kabila nito, mahalaga pa rin daw na malaman nila ang kanilang limitasyon. Gusto mo lang mag-solicit ng mag-elicit ng anger doon sa mga tao na gusto nilang patamaan. Eh pag medyo manipis ang balat mo, kawawa ka. Ganun ang mangyayari sa iyo. So actually, doon natin nakikita rin yung breeding ng mga tao. Ang problema nga lang, minsan close friend mo, di ba? Minsan kaibigan mo, kay kamag-anak mo. Ngayon nga nakikita natin nagkakasiraan na eh. Attorney Mel, you've written several articles, pagpupuna sa iba't ibang presidential candidates. Have you ever been attacked? Sobra. Paid hack. Okay. Yellow disciple. White disciple. Bayaran. Ay, anak, sobra. Pero that's part of our territory natin. Susulat ka, nagsasalita ka, talagang merong hindi nakakagusto. Oh, what do you do? Wala, nagpaano na lang. Para sa akin, okay lang. Dahil it's part of our job as media. Grace, ikaw isa ka sa mga pinaka-vocal. You've been attacked before, pero hindi ito may kinalaman pa ngayon. Ewan ko, meron na ba? Hindi naman. Pero alam nyo, at the end of the day, sa social media, tama yung sinabi ni Attorney Mel. Pagtrabaho mo talaga magsulat and it's an opinionated article. Right, opinionated. Talagang alam mong merong mga taong hindi sasangayon sa'yo. Pero Correct. on a more friendship level, ibig sabihin yung alam mo nang meron ka mga kaibigan na siguro kamag-anak, nung babatikusin mo, siguro respeto lang. Maybe if you know that you're friends with that person on your Facebook, siguro maybe lower it down a notch. So may ganun kang konsiderasyon ngayon sa pagpo-post mo. Oo, kasi alam mo, marami din ako nakikita sa mga feeds ko na hashtag friends pa rin ha. Yung pag nagpo-post sila about political opinions, lalo na kapag si Duterte. Napansin ko, tsaka si Binay. Pag si Duterte, di ba, hashtag peace, and meron pang hashtag na, not hashtag, pero bago pa nila isulat yung opinion nila, merong alam kong maraming hindi sasangayon sa akin, pero respeto lang po. And then they go on to write their political opinions. Alam mo, Grace, ako meron akong kasalanan dyan minsan. Minsan Guilty? Nanunukso ako talaga. Nagtitis ako para sumagot, di ba? Para sumagot siya. Titingnan ko kung anong sasagot nito. O, yung kandidatong yan, palpak yan. Umamaya-maya mo, dain ang sagot. Pero natutuwa ako sabi ko, salamat, at least binasa niyo ako. Pero ako naman, attorney, ang tingin ko ngayon, yung nagbabangayan sa social media, yung may mga sinusuportahang kandidato, pinapakita lang nito na seryoso yung mga tao ngayon sa darating na election. Unlike before kasi, nung 2010 election, hindi pa masyado boom yung social media. Pero ngayong 2016, marami nang gumagamit ng social media. Accessible na ngayon ang internet. So, pinapakita lang nito na seryoso sila sa darating na eleksyon. Tsaka minsan natutuwa rin ako, binabasa ko yung mga comments. Marami ding nagre-research, nabibigyan ka ng mga bagong info tungkol sa kandidato. Nasa sayo na nga lang kung i-filter mo. At least yung passion for nandun. this democratic system, kung di titignan ba? mo yung positive effect nun. At kinikilala na, tama ka dyan, Chef, Dean Mel. Kailangan ko Na ako Dean Mel. na-promote. Very powerful ang social media. At talagang malawak na. Nag-quadruple since 2009 ang gumagamit ng internet. At more than 41 million po ng mga kababayan natin ang may Facebook account. So it could, social media, yung pagbabangayan ng mga magkakaibigan o yung pagdepensa nyo sa mga inyong kandidato, ako sa akin, tingin ko, dapat handa ka kung makikipagbangayan ka. Ganyan, it could
go good, Right. bad, or Or- really ugly. Lalo na pag personal opinion. Yes, Yes. oo, I mean, tama. kung factual ang isusulat mo dun sa Facebook page mo, at least you're backed up by the facts. Yes. Pero if it's an emotional, personal opinion, Yes. dyan na. Tsaka yung sinabi mo kanina na very intellectual naman yung mga komento, maganda yon. Maganda Pero meron ding mga cyberbullying. The below the belt. Pero yung below the belt, Franz, di ba? Minsan, ang positive side naman ng media, no? It's now breeding a culture of tolerance eh. Huwag na tayo magdemandahan. Magpangayan na lang tayo dito hanggang magsawa tayo. Pero Kapikon minsan, talo, ang parang nakakainis at medyo offensive talaga, yung tipong you wish pa na ma-rape or Ay, ganun foul. Mga mali yun. Merong mga ganun na umaabot na sa ganung level, merong mga threats na. Yun yung mga medyo And na way below. cyberbullying. Cyberbullying, cyberlibel. Kailangan handa tayo kung kaya tayo makikipaglaban, pero dapat maging responsable at alam din natin yung mga responsibilidad natin, di ba? At Yung may ethics, limitasyon. oo. and the Limitasyon, limits. yun. ang problema, kung magkakaibigan kayo, alam nyo mga sikreto ng isa't isa. Aya, Baka maisiwalat yan sa social media, di ba? ilalantad kita, ilalantad. Bubuko kita. Alam mo sikreto mo, hoy. Mga ganon. Kaya dapat mga kapatid, okay lang yan. Kalma lang. Kalma Diba? lang. Kalma. Easy lang Alright. tayo. At respetuhin natin ang opinion ng Ng isa't isa. isa't isa. Oh, yeah. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.